Hello guys! Welcome ulit dito sa Luigi Vlogs at hello ulit sa ating mga subscribers, no? Ayan, ang bago natin pag-uusapan ngayon, actually di na naman bago, parang last week pa ito, no? Kung nakita nyo ngayon guys, nagkalat sa social media yung mga pictures na pinagdidikit si Mayor Vico Sotto at si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Ayan, kinukumpara sila ngayon, no? Parehong millennial at yung iba parang may binabash pa si Mayor Vico, yung iba may nasasabi rin kay Congressman Kiko Barzaga. Kinukumpara sila dahil sa mga kanilang mga stand or sa kanilang mga opinion patungkol dito sa flood control project controversy. So, isa-isahin natin guys, no? Unahin natin si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Ayan, kilala sa tawag na Congress Meow dahil mahilig siya sa puso. So hindi natin siya, wala tayong sasabihin masama sa kanila, no? Kumbaga ilalatag lang natin guys. Si Congressman Kiko Barzaga ay kamakailan ay pumala sa kanyang partido, no, sa Kongreso dahil nga ang kanyang partido ay pro Speaker Martin Romualdez. At meron siyang mga nakaalitan o hindi nakakasundo doon sa partido niya with regard dito nga sa issue. Kumbaga sa kanila naging meeting ay meron siyang nakasagutan or napagsabihan niya na wag nang ipagtanggol si Speaker Martin Romualdez. Ayan, at pagdating naman kay Speaker Martin Romualdez, ito ang stand niya, panoorin niyo. Yes, I resigned from the NUP in the House Majority, mostly due to internal party conflicts kasi I was implicated in a plot to remove Speaker Romualdez, which I deny. And I actually had no conflict with Speaker Romualdez prior to this. And secondly, nagkaroon kasi kami ng party meeting. It's mostly private things, pero parang di nagustuhan ng ibang kapartido ko yung naging decision ko or yung naging recommendation ko para kay Chairman Puno. Ano po yung recommendation nyo kay Chairman Puno? I recommended to him that he should, this was all based on limited information, pero I recommended that he should no longer be defending the reputation of the House of Representatives because that's only just furthering the damage towards his own reputation because it's up to the House of Representatives to defend itself. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's the House Speaker. So to clarify lang, you're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga anomalyang flood control projects, may hand siya po? I'm saying that it's very unlikely for the Speaker to have no involvement in such a large issue. So ayun na nga guys, no, nakita nyo naman, ang sabi ni Congressman Kiko Barzaga ay kumbaga imposible namang walang hand or walang alam or walang kinalaman ang isang speaker sa kung ano ang nangyayari sa kanyang bahay, which is nga dito sa House of Representatives. Kumbaga sa kanya questionable na ang posisyon ng isang Speaker Martin Romualdez. At ayun, no, kumbaga kaya na rin siya humiwalay dyan sa kanyang partido ay yun nga, syempre meron silang mga hindi pagkakaunawang pagdating sa mga views and opinions sa mga nangyayari, no, especially dito sa speakership ni Congressman Martin Romualdez o ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, si Congressman Barzaga kasi guys ay isang national post o yan, ay nakaupo sa national position at kasama niya si Speaker Martin Romualdez. So talagang ang kanyang opinion, ang kanyang mga stand sa mga bagay-bagay ay medyo align dun sa kanyang posisyon, no? Ngayon guys, punta naman tayo kay Mayor Vico Sotto.
marami nagsasabi sa social media na bakit parang ang focus ni Mayor Vico Sotto ay sa mga Diskaya lang na contractor, isa sa mga contractor dito sa flood control projects ng DPWH. Okay. So sa akin, no, si Mayor Vico Sotto ay mayor ng Lungsod Pasig at alam naman ng lahat na ang mga Diskaya ay naging kalaban ni Mayor Vico Sotto sa pagtakbo bilang mayor sa Lungsod Pasig nitong nakaraan. At bod nga sa Pasigueño. So, kaya siguro ang Mayor Vico Sotto ay talaga naman dun lang tutok sa mga Diskaya. Ngayon, pero alam nyo ha guys, pag napanood nyo yung mga iba niya na ring pronouncements, iba niyang mga sinabi, no, may video siyang sinabi na hindi lang mga contractors, lahat ng sangkot panagutin. Kumbaga, to be fair rin naman, no, sinabi niya rin yun. Ayun, panoorin nyo. Ang importante dito, managot ang kailangan managot. Whether they're government officials, contractors, suppliers, politicians, or career officials, importante may managot. So ayun na nga guys, no, isa pa doon, no, meron din siyang ina-allege sa mga Diskaya contractor na meron daw di umano pagkakautang sa buwis sa Lungsod Pasig. Yung iba gusto mag-comment si Mayor Vico Sotto sa mga national posts. Gusto ba ng iba banata ni Mayor Vico Sotto yung kunyari yung mga nasasangkot gusto ba na iba banata ni Mayor Vico Sotto kunyari former Secretary Bonoan? Gusto nyo ba banata ni Mayor Vico Sotto si Speaker Martin Romualdez? Gusto nyo ba banata ni Mayor Vico Sotto si Joel Villanueva, si Escudero, o Jinggoy Estrada? Ngayon guys, pag ginawa ni Mayor Vico yan, ano naman sasabihin ng iba? Si Mayor Vico binabanatan or binabanggit yung mga nakikigulo sa national post. Baga, siya ay tatakbo sa national post in the future, specifically sa 2028. So yun naman ang sasabihin ng iba, no, namumulitika. So no, medyo sala sa lamig, sala sa init rin guys. So sa akin okay lang rin na hindi na gulo si Mayor Vico or hindi na niya banggitin kung sino man yung mga personalidad na nasasangkot sa national. Nung in-invite naman siya sa House of Representatives, ang tinanong lang din sa kanya ay yung about nga sa Diskaya, which is... Pasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga Diskaya, lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila para bang political party na rin. Lalo na noong 2025 na halalan. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU, marami po silang violations. Kahit paano may connection dahil Pasigueño, naging kumbaga nagkaroon ng dati sa city ng Pasig ng mga projects, meron siya sinasabing about sa buwis. So yun, no, doon lang muna, kaya malamang doon nag-i-stay sa level na yon ang isang Mayor Vico Sotto. So si Congressman Kiko Barzaga o si Mayor Vico Sotto, pareho sila namang may point, pareho naman sila may pinaglalaban against corruption at so yun, no, wag na nating i-compare or pagsabungin guys. So yun, abang-abang lang tayo sa mga iba pang kaganapan dito sa flood control projects na to. At tututok tayo mga subscribers ng Luigi Vlogs at mga viewers natin sa vlog ng Pasig. Maraming salamat sa laging pagtutok.